Kung saan nakatuntong ang paa ninyo ngayon, dating may tubig nung isang linggo. Sana nung isang linggo pa tayo nagsama-sama, pero meron yatang hindi masaya na maraming catechists sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan. Kaya pinigilan tayo, pero hindi mapipigilan yung pagmamahal natin sa Diyos, kaya naririto tayo. Tuyo na ang sahig, tuyo na ang katedral, pero nag-aapoy yung ating pagmamahal sa Diyos. Ngayong umaga, kung tatanungin ninyo ako, ano yung pakiramdam ko, iisa lang, happy. Happy, masaya, kasi kayong lahat ay sagot sa panalangin. Narinig natin yung gospel, pinarami ang tinapay at isda upang maraming makakain. 5,000 ang nakakain. Dito sa atin, sa Pangasinan, hindi natin kayang magparami ng tinapay, pero kaya natin magparami ng catechists. At kapag dumami ang catechists, alam natin, dadami ang mga katulad ni Kristo. Sabi ko sa inyo kanina, ang gaganda ninyo. At hindi yun galing sa akin, yun ay galing sa Biblia. Sapagkat maganda ang paa, maganda ang tinig, maganda ang mukha, maganda ang ulo ng isang tao na nagdadala ng mabuting balita. You are all beautiful because you're all carrying the beautiful God. At ngayon, tatanggapin ninyo formally ang blessing mula sa simbahan bilang katekista. Pero bago natin totoong gawin yung ating misyon bilang echoes of the faith, ay paalaala sa inyo ang ilang mga tungkulin na huwag niyong kakalimutan. Kapag tinanong kayo, anong pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan? Anong pinakamahalagang bahagi ng inyong pagkatao para maging mabuting catechist? Sa unang sagot, maaaring sabihin ninyo, boses. Voice. Because your voice will be used by God to teach other people. But the voice does not only come from somewhere here in the neck, because there is another source of voice that people listen to. And what is that voice? The voice of example. Kasi kahit maganda ang boses mo, kahit nakakatakot at pakikinggan talaga ang boses mo, pero mahina ka sa example, walang makikinig. So my dear catechists, my dear young people, take care of your example. Because even before you speak, you are already speaking by the example of your life. Even before you open your mouth, even before your vocal cords start working, the example of your life is the most convincing. And how do you become an example? You can only become an example by being a friend of Jesus. By being a friend of Jesus, not only in prayer, not only in love, but especially by obedience. So, my first challenge for all of you is be good examples. Be good example because there lies your credibility. At wag ninyong sabihin, nagsasalita ako ng turo ni Jesus, kaya makinig kayo sa akin. Hindi. Sasabihin nila sa atin, sasabihin ng mga pinagkatiwala sa atin, bago ka magsalita sa amin, isabuhay mo muna yung turo mo para maniwala kami sa inyo. So children, brothers and sisters, be careful with the example that people see. You will complain
The children, the youth, do not listen to teachers. But even if they do not listen, they watch. And what they see is the more convincing lesson of their lives. Kaya kapag tayo ay nagsimulang magreklamo, bakit ang gulo-gulo ng bata? O bakit hindi nakikinig ang bata? O bakit parang hindi nagmamahal sa Diyos ang mga bata? Yon ay salamin lamang kung papaano tayo magturo. Do not blame the children. Blame the weak example. The second E that every catechist must have after example, it is excellence. Excellence. Be the best that you can be. Ang pagiging katekista ay hindi takbo para maging valedictorian. Sapagkat ang unang kalaban ng katekista ay hindi yung kapwa katekista. Ang unang kalaban ng katekista ay ang sarili. At anong bahagi ng sarili ang kalaban ng katekista? Katamaran. Kasi darating at darating na parang inuulit lang yung itinuturo sa atin. Darating at darating na sasabihin natin, alam ko na yan eh. Darating at darating sasabihin natin, ano pa ba ang maidadagdag sa alam ko? Kapag dumating na yung pagkakataong yon, pababa ka na. You are turning from excellence to mediocrity. From being well done to being half-baked. From being hard-boiled to being soft-boiled. And you know, ang unang biktima, kapag tayo ay walang gana, kapag tayo ay walang apoy, ay hindi sila, kundi tayo. Kurong sabay-sabay. 900, ibig sabihin, aamoy na yung katedral. Ibig sabihin, iinit na yung katedral. Ibig sabihin, magliliwanag na yung katedral. Ang ibig sabihin ay, kung nanlalamig ang Pangasinan, kung nanlalamig ang Pilipinas, set the Philippines, set Pangasinan on fire. But you cannot light fire if you have no fire. You cannot set the church on fire if you are lukewarm and cold. You cannot set others on fire loving the Lord if you have no love for the Lord yourself. Yun ang ibig sabihin ng excellence. Hindi yung para mag-competition tayo, para meron kayong Archbishop's Medal pag-graduate ninyo. Kundi, ang lalabanan natin, sarili nating katamaran, sarili nating panlalamig, sarili nating room temperature, sarili nating maligamgam, because we want the church on fire. And we can only light fire if we are on fire ourselves. Ang una, tandaan natin, ang example ng ating buhay. Pangalawa, hindi lang example, tatlong E ay empower. Empower. Ang ibig sabihin noon, ang tanda ng magaling na katekista ay hindi yung nakapag-first communion yung mga bata. Ang tanda ng magaling na katekista ay hindi yung nag-compile yung teenager. Ang tanda ng magaling na katekista, nakagawa kayo ng iba pang katekista. The mark of a good catechist is that you're able to inspire others to become catechists. That is empowering. At magandang tingnan ng ating katedral, nandito yung senior citizen at nandito yung young citizen. Kayo ay tanda ng empowerment. Kayo ay tanda na hindi sinasarili ng matanda ang kanilang alam. At ang matanda na sinasarili ang sariling alam ay hindi kuripot, hindi tamad. Ang matanda na hindi nagtuturo at hindi nag-i-inspire sa bata na maging katekista ay magnanakaw. Because you're stealing, you're keeping something that is not yours. And you, my dear student catechists, there should come a time na mayroong pangatlong section dito
ng katekista. Sino yon? Yung pagkatapos ng First Communion, na pagkatapos ng kanilang kumpil, ay gustong-gustong maging katekista. Yun dapat ang mangyari. You must empower, you must inspire, you must be the role models, and you must be people setting other hearts on fire. Sana dumating yung pagkakataon na katatapos lang ng First Communion, ay sabik na sabik ang bata na maging katekista sa mga susunod na First Communicants. Sana dumating yung pagkakataon na tatapos pa lang ng confirmation, ay sabik na yung bagong kumpil na maging katekista katulad ng nagturo sa kanila. That is your success. If you are not able to bring out other catechists, to inspire other catechists, to set the hearts of other children on fire, the work is still lacking. Tandaan natin ha, ang una, example. Be careful with what they see in you. Pangalawa, excellence. Labanan ang katamaran at panlalamig. At pangatlo, empower. Make more catechists. Make children catechists. Make those who have been touched by the Lord ready to share what they have received. Mahirap ba? Mahirap. Pero, kaya ba natin? Hindi nyo kaya. Hindi natin kaya. Kakayanin lang natin kapag nagtiwala sa Diyos. Sapagkat ang trabaho ng katekista ay hindi magaling na katekista. Ang trabaho ng katekista, magtiwala sa Diyos at maging echo ng Diyos.